Hallelujah. Sa kay of G, Brother Dennis. Hallelujah. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Hallelujah. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where these abound, my prayer, my aim, higher ground. Hallelujah. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and catch the gleam of glory bright. But still I pray till heaven I found. Lord, let me on to higher ground. Hallelujah. Lord, let me up, Pastor Ed, and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant me on your higher ground. Basa tayo ng Bible, Luke chapter 4, verse 18 up to 21. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down, and the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. And he began to say unto them, This day this scripture is fulfilled in your ears. Okay, isa pang scripture ang ating basahin dito sa Book of Hebrew, chapter 9, How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? And for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgression that were under the first testament,
they which are called might receive the promise of eternal inheritance. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead. Otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. Whereupon neither the first testament was dedicated without blood. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats with water and scarlet wool and hyssop, sprinkled both the book and all the people, saying, This is the blood of the New Testament, which God hath enjoined unto you. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. And almost all things are by the law purged with blood. Without the shedding of blood is no remission. And there was okay, hanggang verse 22 lang po tayo manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa mga salitang ito na aming binasa. Muli mo pong kausapin ang bawat isa sa amin sa mga mensaheng ito. Gamitin mo po ang iyong alipin na wala magagawa. At ikaw ang magpuno ng lahat ng mga kakulangan at mga pangailangan sa aming kalagitnaan. Ikaw ang mangusap at maghayag. Kaya ikaw po, Panginoon, magkaroon ng kapamahalaan sa aming gawain ngayong gabi. Aming nilalagak ang lahat ng ito sa iyo, ang iyong buong pangangasiwa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo, ito ang aming dalangin. Amen and amen. Tayo po yung makaupo na. Magandang gabi sa lahat. Praise be to God. Isang blessings na tayo ay nasumpungan sa bahay ng ating Panginoon. Amen? Dahil marami pong tao ay nasa kaabalahan, nasa iba't ibang transaksyon. Pero tayo mapalad dahil idinako tayo ng Panginoon sa kanyang bahay, dalanginan upang magpuri, upang sumamba sa kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Nais kong i-share itong message na the difference between the mercy seat ministry and the judgment seat ministry of Christ. Merong kaibahan, di ba? Ang kaibahan ng tinatawag na luklukan ng awa at ang tinatawag na upuan ng kahatulan. Can you say amen? Hallelujah. Na merong talata sa sinasabi sa Peter, judgment must begin at the house of God. Amen? Kung ang judgment ay magsisimula sa house of God, amen, paano na kaya ang hindi sumasampalataya? Diba? The righteous is scarcely be saved. Paano na kaya ang ungodly? Diba? Bagyang naligtas ang matuwid. Dahil ang matuwid nga hinatulan. Diba? Sa bahay ng Diyos. Paano kaya ang liko at mga makasalanan? So, meron tinatawag na time, meron tinatawag na dispensation, na tinatawag na judgment seat. Merong dispensation na tinatawag naman natin na mercy seat or mediatorial works. Okay. Now, tumingin tayo ng ilang mga quotation na ating babasahin. Dito sa 97 ng The Brits. But remember, the seals are already to be opened, and the Lamb come from the sanctuary of God. Before the opening of the seals to. Advance forward. Kasi Brits pa lang eh. Wait till we get over there. Take that half hour that is silent. The sanctuary is smoking. There is no more intercession. The sacrifice has left. It's a judgment seat. There's no blood on it. No more. For the blood-covered lamb was walked away. Don't you wait till that time. So may tinutukoy siyang time. Huwag mo nang hintayin ang araw na yon. Ito pong tinatawag na preaching niya na to ay Brits. Before the seals. You say amen?
So, merong panahon daw na kapag ang selyo ay nabuksan at maganap ang kalahating oras na katahimikan, amen, wala nang tagapamagitang nalalabi. There's no more intercession. Wala nang mamamagitan. The sacrifice has left its judgment seat. There's no blood on it, no more. For the blood-covered lamb was walked away. Okay. So, malinaw po yun sa quote. Isa pa, remember in the Old Testament, as long as the blood was of the mercy seat, it was judgment. But as long as the blood was on there was mercy. But when the lamb walked away, that did it, he's been an intercessor. No other person tell me where Mary could make intercession. So makita po natin, no? Kung ang dugo ay naroon pa rin sa luklukan ng awa, okay, ito ay biyaya pa. Pero kapag ang kordero ay tumayo na sa luklukan ng awa, hindi na po ito mercy seat. At tinawag to ni Barbanam na judgment seat. Amen? Kagaya ng binasa natin sa taas. The sacrifice has left, it's a judgment seat. Sino po yung sacrifice? Si Christ. Can you say amen? At ang luklukan ng awa ay luklukan na ng tinatawag na paghatol. Hindi na siya luklukan ng habag. Kagaya sa lumang tipan, kinuha yung tinatawag na example, yung testimony. Kaya merong tinatawag na isang selyo na pag nabuksan yung ikapito, ay magkakaroon ng kalahating oras na katahimikan. At sa loob ng kalahating oras na katahimikan, hindi po siya literal na oras kagaya ng ating orasan. Amen. Ito ay sa orasan ng Diyos. Okay, at ang pamamagitan ay magwawakas. Here come a lamb, still bloody, before the seals. There wasn't nothing there. All the celebrity was standing around. But there was none of them could do it. So here come the lamb. His intercessory days is over. The mediatorial days, that's when this angel's going to stand there. You wait till we get in the seals. Kasi hindi pa niya napipreach yung seals. Bridge message pa lang ito. And time shall be no more. That's right. That half hour of silence, what takes place in that half hour of silence on that seventh seal? Next Sunday night, Lord willing. So sa kanya mga introduction, talagang inilagay niya yung tinatawag na judgment seat sa time na mabuksan ang selyo. Kung hindi mabuksan ang selyo, ito'y panahon ng pamamagitan. Ano ang difference ng tinatawag na mercy seat ministry at ng judgment seat ministry? Sabi ng quote ng prophet, for almost 2,000 years, he's been there doing the works of a kinsman redeemer. Siya ay nag-intercede sa loob halos ng 2,000 taon. At sa time ng pamamagitan niya, sa time ng 2,000 taon, ang luklukan ng awa ay meron pang tinatawag na sacrifice. Ang sacrifice ay siya. Diba? Pinas lang siya sa krus, pero bumalik siya doon sa tinatawag na dimensyon at naroon ang luklukan ng awa upang siya mamagitan. So, ang tinatawag na mercy seat ministry ay pamamagitan. Pamamagitan sa tinatawag na mga mananampalatayang hindi pa nakakaabot sa fullness. Mga believer na nasa dispensation pa ng ignorance. Okay? Kaya hindi din ipipermit ng Diyos, mga kapatid, na before the seals, na ang ignorance ay hatulan. May mga bride under sa dispensation ng Son of God. Ito ay dispensation ng tinatawag na mediatorial works na naglilingkod din sa Diyos. Pero ang Diyos ay namagitan sa kanila. Okay? Kung re-reviewin natin ng 7 church ages, marami sa tinatawag na mga messengers, may mga nagawang mga pagkakamali. Diba? May mga nagawang
pagkukulang. Di ba? Including Brother Branham. Including na rin siya. Isama na rin natin siya. Pero sila ay napawalang sala dahil sa mediatorial works. Okay? Si Luther, ano ang tinatawag na pananaw ni Luther? Hindi ko i-share ito para batikusin sila Luther o ang messenger. No, hindi yon ang intention. Ang purpose ay makita natin ang difference natin ngayon sa panahong nagdaan. Okay? Si Luther sa kanyang time, pinreach niya ang tinatawag na message na kung saan Trinitarian. Sabi niya, there are 3 persons in one God. Okay? Pagdating ni Branham, pinreach si Branham, Trinitarian is of the devil. Okay nyo, mga kapatid? Pero si Luther ay seed. Hindi siya pwedeng i-judge sa turo na hindi niya pa narating. At siya ay nasa panahon ng tinatawag na mediatorial works. Naglilingkod ka sa time ng mediatorial works na wala kang alam. At kapos sa kaalaman. Napakahirap naman po nun. Diba? Kung wala ka sa panahon ng biyaya, ay mahirap. Diba? Sa panahon ng biyaya, naglilingkod kang walang alam, ay ipapasa ka ng Panginoon. Pasang awa. Papasa ka. Kahit naglilingkod kang walang alam, ikaw ay seed eh. Dahil may korderong namamagitan sa ignorance ng tinatawag na mga anak niya. Si Martin Luther ay nag-preach ng turo na tinatawag na racism. Yung tinatawag na pagkapuot sa mga Hudyo. Merong ganong tinatawag na nature, turo si Martin Luther na merong pagkapuot sa mga Hudyo. Sabi ng Bible, di ba, ang mapuot sa mga Hudyo, di ba, ay kapupuotan din ng Panginoon. So, pinawalang sala ng Diyos ang mga nagawang kamalian ni Luther sa turo at sa gawa at sa buhay. Ang tinignan ng Diyos sa kanya ay yung mensahe na the just shall live by faith. Hindi siya ijinad sa ibang aral at turo. Ijinad siya sa kanyang turo sa kanyang panahon. Can you say amen? Si Martin Luther magpipreach. Ang uwi sa bahay, mananaba ako. The just shall live by faith. Shashat. The just shall live by faith. Pero hindi siya hinatulan ng Diyos sa kanyang panahon. Dahil siya ay nasa dispensation ng tinatawag na mediatorial works. Nakuha nyo, mga kapatid? Walang pwedeng humatol sa kanya sa panahon na yan. Bakit? Sasabihin ni Martin Luther, hindi ko naman alam ang mensahe ni Wesley. Ang mensahe ni Wesley ay kabanalan. Ang mensahe ko lang ay ang pananampalataya. Sa panahon na to, minsan makikita mo sa tinatawag na estado ng mga tao na ang isa ang hawak lang pananampalataya. Ang isa hindi pa nakaabot sa kabanalan. Ang isa hindi pa nakaabot sa tinatawag na baptism ng Holy Spirit. Kaya kung lilingunin mo, yung mga tinatawag na believer sa huling kapanahunan na to, sa tinatawag na individual ba na titignan mo, makikita mo yung tinatawag na mga katangian na nando doon sa ages. Can you say amen? Pero si Martin Luther ay just dahil siya ay seed. Diba? At ang quickening niya doon lang sa word para sa kanyang panahon. Hindi required na i-quicken siya sa lahat ng mga turo. Can you say amen? Kaya nabibilang pa rin siya sa tipo kagaya ni Sarah. Okay? Nang sabihin ng message ng word birth, sabi ni Sarah, bira. Tumawa si Sarah sa likod ng tent. Natawa rin si Luther. Diba? Pagdating sa tinatawag na mga fullness na turo. Pero hindi niya narinig. Si Sarah tumawa sa likod ng tent. Sabi ng Panginoon, si Sarah ay manganganak sa panahon, sa kapanahunan na darating. According to the time of life.
Sabi niya siya, ang bira. 65 years old na ako. Si Abraham, 85. Sarah, bakit ka tumawa? Hindi po. Dinagdagan pa ang kasalanan. Nagsinungaling. Kaya niya siya, amen? Oh, sino pa, mga kapatid, nakilala natin sa Bible? Sino yung tatlong babae na yan? Diba? Then, dumating si Mary. Si Mary, dating mainit sa paglilingkod kasama ang mga alagad, pero nang ang anak niya ay mawala at tumayo, hinanap niya at nag-emosyon at sabi niya, anak, nakalimutan niya yung word made flesh. Matagal ka na naming hinahanap ng iyong ama at ng iyong mga kapatid. Sabi ni Jesus, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Kundi yung gumagawa ng salita ng aking ama tumutupad. Na-rebuke naman si Mary. Si Mary ay type ng Pentecostal. Na-rebuke din sila dito sa message. Diba? Inakala nila na yung dala nila ay word birth na, pero yun pala, mga kapatid, potentially pa lang. Diba? Kaya yun yung tinatawag na babae na kung saan ay na-correct. Okay? Si Sarah, tumawa. Si Mary, nag-doubt sa tinatawag na promise word birth. Okay? Kaya makita po natin na yung tinatawag na mga believer sa time ng 7 church ages, ang mercy seat ay para sa mga believer na nabuhay sa panahon ng partiality. Can you say amen? Mga nabuhay sa tinatawag na kapanahunan na wala pa ang fullness. Kaya may mercy seat. Kaya sa Old Testament, meron tinatawag na sacrificial animal, blood sacrifice, di ba? Para pansamantala lang makovered ng innocent blood ang kanilang sin. Pero hindi ma-blotted out ang sin nila. Matakpan lang, di ba? Ng pansamantalang panahon. Kasi natutuyo eh. Kapag yung dugo na inihain ng saserdote, di ba, dadalhin to sa altar of sacrifice, saksakin niya ng, di ba? Iaalay doon yung laman ng hayop, susunugin, kukunin ng saserdote ang dugo. Dadalhin niya yung dugo doon sa tinatawag na luklukan ng awa. Meron siyang handog na ganon once a year. Okay? Hanggat ang tinatawag na luklukan ng awa ay may dugo, yan ay tinatawag na mercy. Pero kapag ang luklukan ng awa ay wala ng dugo at natuyo na, mercy is over. Kaya ang mga believer ay nabubuhay sa ilalim ng sumpa. Kaya sinabi sa Biblia, ang sumusunod sa kautusan ng 99 at natisod sa 1% ng kautusan ay nasa ilalim pa rin ng sumpa. Kaya kung ang message ay i-approach mo, kagaya sa kautusan, sinusunod mo ang 99% ng mensahe, at matitisod ka sa isang mensahe, lilitaw na ikaw ay nasa ilalim pa rin ng kautusan. Nakuha mo, mga kapatid? Dahil ang mensahe ay hindi 99%. Ang mensahe para sa fullness ay 100%. Kaya yung nabubuhay sa pananaw na 99% ay nabubuhay sa pananaw ng kautusan. Hanggat binabasa ang kautusan, ang matandang kautusan ni Moses, ang mga lambong sa kanilang mga mata ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Kaya kung may mga tao paglapit sa message, babasahin ang message, kagaya sa law, kagaya sa Old Testament, magiging ceremonial, ay hindi makakarating sa fullness. Maiiwan sila sa kalagayan ng tinatawag na partiality. Eh sabi ni Barbanam, di ba? Partiality ay magiging tinatawag na perfect realization. Kasi ang partiality dito sa message, hindi ka dapat manatiling partial. Kaya nga may tanong, Brother Branham, ang partial ba ay maliligtas sa time ng tinatawag na sa panahon
na ang bride ay i-claim. Sabi ni Branham, wala nang maliligtas. Ang tinutukoy ay foolish virgin. Ang mga bagay na dapat maganap ay naganap na ngayon. Ang lahat ay papasok sa tribulation period, sabi ni Branham, outside sa elected bride. Pero sa time na yan, he that is filthy, be filthy still. Diba? Ang marumi ay magpakarumi, at ang matuwid, ang righteous, be righteous still. Diba? Sa time ng judgment day, he that is filthy, be filthy still. He that is righteous, be righteous still. Kaya nahahati na lang sa dalawa, mga kapatid, sa time ng judgment seat, wicked or saint. Nahahati sa dalawa. Ang kategorya din ng foolish virgin ay believer. Okay? Kaya makita po natin, he comes forth to take his claim. Comes forth to take his claim. He had done the kinsman work 2,000 years. He had come down, become man, died, done the kinsman work of redemption, but had not as yet called for his claim. Now, he comes on the scene. Claim his right. What takes place? For which he was slain, for us becoming a kinsman to man, to die in his place, to redeem him. But the elder was right when he said he was a lion. See? The elder called him, said, a lion, because he had been a lamb, an intercessor, a bloody lamb, but now he is coming forth as a lion. Kaya dito po, noon talaga matindi debate namin ng taga Cavite. Sabi, ang nagbukas ng selyo ay lamb. Sabi ko, hindi, lion. Debate kami, talaga walang gumibap. Binasa rin niya kasi, Revelation 6:1. At nakita ko ang kordero, binuksan ang tatak. Kordero! Sabi niya gano'n. Binasa ko Revelation 10. At nang mabuksan, di ba, yung maliit na libro, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, kagaya sa isang leon. Kaya, debate kami. Kordero! Sabi niya. Sabi ko, leon. Kordero! Sabi niya, leon. Dumating yung tinatawag na pag-progress ng Revelation, pinakita ng propeta na yung opening ng seal sa time ng siya'y kordero, mga kapatid, it is in symbol form. Okay? At wala tayong naunawaan. Sinulat lang yon sa Biblia bilang simbolo. Pero nang buksan niya to sa panahon natin, sa dispensation ng bride, amen, lion ang nagbukas. Kaya naunawaan natin. Naintindihan natin ang revelation. Nagkaroon ng interpretation yung revelation. Yung lamb, kasama sila doon. Sila Luther, Wesley, Pentecost, di ba? Sa time na yon, ang 7 Church Ages, pasok sila doon. Ang kalagayan noon, mga kapatid, ay symbol form pa rin. Nakuha nyo, mga kapatid? Kaya ang tinatawag na mercy seat ay para sa ignorance. Ang bride ngayon, mga kapatid, ang pakikipagtipan ng Diyos ngayon sa bride, hindi sa mga ignorance. Kaya ang bride, mga kapatid, hindi siya nasa kategorya ng ignorance. Siya ay nasa kategorya ng tinatawag na wise virgin. Nakuha nyo, mga kapatid? Ang bride ngayon ay wise virgin. Sabi sa Bible, be wise like a serpent. Lampasan mo ang tinatawag na understanding ng serpent. And humble like a dove. Amen? Kaya mapapagkamalang mayabang ang dispensation na ito ng bride. Diba? Dahil ang promise dito ay tinatawag na clear understanding. Diba? Sasabihin nila, yabang nyo naman, alam nyo na pala lahat. Dahil sa panahong ito, kung hindi mo alam lahat ang mensahe, paano ka hahatol? Hindi magko-condemn, hahatol. Iba po yung hahatol. Yung hahatol ay sisiyasat. Yung magko-condemn, hindi po yun natin ginagawa. Diba? Condemnation. Hindi natin ginagawa mag-condemn. Ang ginagawa natin ay sumiyasat. At ang pagsiyasat ay judgment. Kaya sa panahon na to, kinakailangan patigilin niya ang ministry ng mediatorial works.
Dahil hindi pwedeng sabay na mediatorial works at judgment seat. Di ba? Magko-contradict. Ano ba? Maaawa ba ako? Hahatol ba ako? Kaya maraming mga ministers, preachers, believers, hindi maintindihan ang tinatawag na dispensation ito. Dahil hindi clear-cut ang understanding ng turo mediatorial seat or judgment seat. Ayoko matol, pastor. Wala namang makakaalam yan. Basta ang tingin ko lahat ng end time, bride. Diba? Naglalahok yung unawa ng mediatorial seat at saka ng judgment seat. Can you say amen? Walang malinaw na tinatawag na understanding sa kaibahan ng dalawa. Amen? Ngunit ang bride in these last days ay binigyan tayo ng malinaw na kaunawaan kung ano ang difference ng dalawa. Under ng mediatorial seat, mga believer na hindi nakarating sa fullness. Mga believer na nasa time dispensation ng ignorance. Na ang ministry ni Christ ay Son of God. Lamb of God. Can you say amen? At ang presensya ng Diyos ay God with us. Pero sa panahon ng tinatawag na judgment seat, kailangan God in us. Hindi ka makakapag-judge kung ang Diyos wala sa iyo. Hindi ka makakasiyasat kung ang Diyos ay wala sa iyo. Kaya sa panahon na to, 'di ba? Anong tinuro sa atin? Ito ay Word made flesh. Ito ay Son of Man. Can you say amen? Pag sinabing Son of Man, prophet, at ang prophet ay nagja-judge. Ang prophet ang nagja-judge sa nation. Can you say amen? Ang prophet ang tumatawag ng curse. Ang tumatawag ng famine and drought. Ang prophet ang tumatawag din ng pagpapala, biyaya at habag. Eh, makita po natin, under ng dispensation ng tinatawag na mediatorial works, ay maraming katuroang hindi napaplantya. Maging sa mga Baptist ng predestination, ang predestinated sa kanila ay ang soul, ang tao. Kaya, kahit anong gawin mo, di ba, ay you are eternally secured. Pero makikita mo, mga kapatid, bubunggo yan sa turo ng propeta na sinabi niya, ang predestinado ay ang binhi. Hindi ikaw na tao. Kasi noon, wala ka naman eh. Ang nandoon sa Diyos ay ang binhi. At ang binhi ay ang thought of God. Nilinaw lahat, mga kapatid, ng mensahe sa huling kapanahonan, ang difference. Gina-justified sa time natin ay soul. Sa panahon nila, gina-justified by works of righteousness. Pero sa dispensation ng tinatawag na judgment seat, gina-justified sa pamamagitan ng soul. We are justified. Sabi ni Berbang, as though you never done it in the first place. Soul yun. Diba? So maraming mga katuruan sa time ng tinatawag na mediatorial seat ministry na it won't work in our day. Hindi mo na pwedeng dalhin yan dito sa panahon na ito. Diba? Subukan mo, mga kabatid, na ipagmayabang ang TV mo na 36 inches na tinatawag na tube pa rin. Diba? Ilakad mo. Proud ka pa ba nun? Hindi na sasabihin, grabe kawawa yung mama, ang bigat-bigat ng binubuhat. 36 inches na, ano tawag doon? Badarahin sa ganong mga TV? Tube. O, diba? Kahit flat screen pa yan. Napakabigat po nun. Diba? Ngayon po, yung mga TV, ganyan na lang eh. Diba? Ang ninipis eh. Parang pag parang puputok eh. Pag ginano mo eh, diba? Kaya may difference. Hindi mo na pwedeng dalhin yung mensahe noon sa panahon ngayon. Hindi na po pwede. At mag-presume ang isang tao, hindi, mercy seat pa naman eh. Kaya sabi ng Biblia, he that is filthy, be filthy still. Papasok sila sa tribulation.
Ang mga mangmang na dalaga, papasok sa tribulation dahil walang langis. Diba? Dapat sana may namagitan para maging bride. Hindi pwedeng maging bride ang foolish virgin dahil yun ay dispensation nila na kinabuhay. Kaya sabi ng message, mga kapatid, ito ay sabi, this is something you must get. He had been doing his mediatorial work, making intercessions for the believer for 2,000 years. Tagal na pala. And he'd been back there, alam. Cordero siya ron. He is stepping forth from eternity to take the title deed book, to break the seals and reveal the mysteries. When of it? At the end time. Do you get it? All right. We'll go on then. Yun yung tinatawag na judgment seat. Kaya nang maipreach ni Barbanam, ang tinatawag na 7 seals, I see judgment coming towards the West Coast. Alala niyo yun, mga kapatid? Almost half of Alaska nawasak. Nakita ko yun sa tinatawag na video. Kasi noon, meron akong DVD yata o CD. Binili ko yun. Hindi ko na ngayon alam kung na kaninong pag-iingat yun. Earthquake ng Alaskan earthquake. Pambira yung mga kalsada. Kalahati ng Alaska, wasak. Ghost town. Sabi ni inano ko talaga yun eh. Hinanap ko yung mga earthquake na yun. Para mismo makita ko kung ano yung sinasabi ni Barbanam, I see judgment coming, di ba? Towards the West Coast. At then, Alaska ay nasank. Kalahati ng Alaska. Ang lakas ng lindol. 7 up. 7 pataas. That's God's judgment. Can you say amen? So, ibig sabihin, nag-start ang judgment sa earth nang mabuksan ang selyo. Can you say amen? Buhat sa pagiging lamb, ay pumihit siya bilang tinatawag na lion. Ang lion ba, maawain pa rin? Nakakita ba lang ba ng baby na tupa ang lion? Sasabihin ng lion, tupa! Hindi, sasabihin ng lion, ah! Diba? Kala ko nun, hindi niya anuhin. Dahil baby pa. Sa lion, walang baby. Judgment ang dala niya, mga kapatid. Hapunan yun para sa kanya. Lahat na makita niya, hapunan. Kahit elepante. Di ba? Pag talaga napagtulungan niya, hahapunan nila. Walang sinisino. Judgment seat. Kaya yun ang difference, ang tinatawag na mediatorial works. Ang mga nasa panahon ng mediatorial works, nakalagayan ng mediatorial works, excuse the term, ay mga bobo sa salita. Ano ba ibig sabihin ng foolish virgin? Mangmang. Di ba? Bobo sa salita ng Diyos. Hindi sa kaalamang sekular, kundi sa kaalamang spiritual. Ang mga bride, matatalino. Amen ba? Ang hina naman, lakasan naman nyo. Ang mga bride, matatalino. Sa Word of God. Pastor, grade 1 lang ako. Kahit na, basta ikay matalino sa salita ng Diyos, wise virgin ka. You say amen? Ang dispensation ng foolish virgin o ng tinatawag nating mediatorial works ay puro paglabag. Nakakapagod po yun. Puro pagsaway. Sabi sa Isaiah, here a little, there a little. Diba? Dito'y kaunti, doo'y kaunti. Precept upon precept. Precept upon precept. Hanggang sa sila'y mabalian sa pagsunod. Kasi ang binibigay lang nilang obedience sa word, katiting lang, bahagi, medya-medya lang. Hindi tinotodo ang pagsunod. Puno ng partiality, mga kapatid, ang buhay. Yun po ang 7 church ages. Paano naman nila maitotodo ang pagsunod? Wala pang fullness. Nakuha nyo, mga kapatid? Hindi talaga inasam ng Diyos na ma-express nila ang fullness ng manifestation dahil hindi yon para sa kanila. Yun ay para sa ating panahon. Can you say amen? Kaya kinonsider sila ng Diyos na under ng mediatorial work, ng intercession.
Lahat sila papapasukin sa bride. Diba? Body, kahit na sila may mga kakulangan at may mga kahinaan taglay. Nakukuha nyo, mga kapatid? Pero dito, mga kapatid, sa kapanahonan natin, basta seed ka, amen, kahit ikaw ay nasa partiality pa ng kalagayan, basta seed ka, makukuikin ka sa iyong takdang panahon. Nakita nyo yung habag? Diba? Bakit hindi tayo binilang sa panahon ng 7 years ages? Bakit tayo binilang dito sa panahon na to na may kakulangan din tayo? Hindi naman tayo kasing talino ni Brother Branham sa lahat ng mensahe. Marami nga sa atin. Pag winord test ko, wala eh. Diba? Subukan mo. Sige, yung ilan dito. Lalo hindi palabasan ng mensahe. Testingin mo sa doktrina. Wala eh. Pero dahil seed kayo, nakukuha nyo mga kapatid? Dahil seed kayo, kahit hindi nyo alam lahat na i-detalye itong mga mensaheng tinuturo sa ating kapanahonan, meron kayong faith sa pinipreach na mensahe para sa inyong araw. Wala kayong rejection. Ang Polish Virgin, merong rejection sa atonement ng fullness. Pero ang bride dito, kahit hindi niya narating yung tinatawag na buong kaalaman. Marami nga sa atin, hindi nagdadala ng Bible, di ba? Pastor, may Bible na, ba't pa kami magdadala? May projector na. Ang line of thought, hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nagbabasa ng quotes, di ba? Oh. Pero, believer. Okay? Pero makita po natin, mga kapatid, na ang Diyos ay walang tinatangi. Sa panahon na to, kung seed ka, ang tingin sa iyo ng Diyos, mga kapatid, ay perfect. Pastor, sablay pang mga laman, gawa sa laman. Hayaan mo lang yon, hindi mo problema yon. Diba? Iyon ay trabaho ng Diyos sa bawat individual. Ang trabaho natin ay i-preach, ibakbak, diba? Ipangaral ang holiness, ang sanctification, rebuking ang sin. Can you say amen? Then, ang seed na ang bahalang tinatawag na mamuhay. Diba? Sa salitang naririnig niya sa kanyang kapanahunan. Amen. Wala na pong tinatawag na kagaya sa time ng 7 years ages na mediatorial works, kanya-kanya system. Diba? Bahagi, dito'y kaunti, do'y kaunti. Dito, kailangan magpa-identified ka lang sa bride. Diba? Perfectly ma-identified ka sa message, i-confess mo ang message, diba? Ma-identified ka sa turo, sa fivefold, sa body, sa message, sa prophet, kahit hindi mo pa nasasapul ang kapunuan, kasama ka sa rapture. Can you say amen? Hallelujah. Pero pinakikita dito na wag nating sayangin ang kahalagahan ng kapanahonang ito. Dahil may pagkakataon kang mag-aral, may pagkakataon kang magbasa, may pagkakataon kang mag-review, may pagkakataon kang magtanong sa pastor para maalaman mong lahat ng impormasyon para sa iyong araw. Can you say amen? Kaya yun ang chance, yun ang tinatawag na biyaya na hindi mo dapat sayangin. Diba? Na sa panahon na ito ay magkaroon ka ng kagalakan sa pananaliksik, kagalakan sa pagtatanong, kagalakan sa pag-aaral, kagalakan sa ma-enjoy mo ang message. Nung panahon namin, wala pang computer. Panahon namin, isang booklet, babasahin namin yan. 2 hours, 3 hours. Guguhitan yun. Tsatsagain, mano-mano. Pero nandun yung joy. Marahil sa time na yon, di ba? Yung mata natin, yung 2020 pa ambition. Sa panahon na to, computer age, lumabo na yung mga mata. Mabilisan na lang nasulyap sa quote. Di ba? Dahil nabasa mo na lahat yun. Sa panahon natin ngayon, kailangan nating magbasa ng message. Ang dami po. Di ba? Once a week, meron kang title, basahin mo yan, kung ano yan. Di ba? Looking unto, ano yan? Andiyan ang mga mensahe. Spiritual
na amnesia o iba-ibang mga title na nandyan, basa ka lang. Basa ka. Sa isang linggo, may mabasa kang tinatawag na bagong sermon ni Brother Branham. Inspiration yan sa iyong spiritual life. Can you say amen? Hallelujah. Kaya kahit hindi tayo preacher, kahit hindi tayo worker, katungkulan po natin na may alam ka sa message na to. Hawak mo ang mystery of the faith. Diba? Upang pag may nagtanong sa iyo, hindi mo takasan at hindi mo tanggihan. Nagtatanong sa katuwiran ng kaligtasan na iyong tinanggap. Hindi mo pwedeng sabihin, Brad, pasensya ka na. Baguhan lang ako, tatawagin ko muna yung brother. Kailangan mo siyang sagutin. Can you say amen? Maging handa ka sa pagsagot. Maging handa ka sa pakikipag-usap, sa turo o sa doktrina, sapagkat ang kapanahonan mo ay fullness. Di ba? Kaya sa panahon na ito ng tinatawag na judgment seat, ipinagkaloob ng Diyos sa ating mga kamay ang paghatol. Nalalaman nyo ba, sabi ni Pablo, nahatulan nyo ang mga anghel? Paano niyang hindi nyo mahatulan ng maliliit na mga bagay? Kung ang mga anghel nga ay hahatulan ninyo, ang ibig sabihin nun, mga mangangaral, ay i-judge ng tinatawag na bride. Kaya ang dispensation na to, mga kapatid, ay judgment seat. Ano bang ibig sabihin type ng judgment seat? Kagaya sa time ni Solomon, siya yung tinatawag na king na merong word of wisdom. Okay? May dalawang church. Parehong nagke-claim na truth. Nagke-claim na bride. Sabi ng isang babae, anak ko po talaga ang batang yan. Sabi ng isang babae, hindi po, ako po talaga ang nanay ng batang yan. Nagke-claim pareho ng new birth. And you say amen? Dalawang babae, nagke-claim pareho ng new birth. So sa judgment seat, sa time ni Solomon, sabi, greater than Solomon is here. Okay? Kung pareho kayo talaga may-ari, di hatiin natin ang biyaya. Ibigay ko sa iyo yung kalahati ng bata. Ibigay ko dito yung kalahati ng bata. Oh, sige. Hawak. Pinuha yung espada. Yung espada ay word of God. Two-edged sword. Diba? Piercing and dividing. Diba? Yung spirit and soul, dinidivide, sinisiyasat. Discerner of thoughts. Tinaas yung sword. Sabi ng isang babae, type ng church, huwag na po. Sa kanya na po. Kawawa naman po ang bata. Hindi bali na pong hindi mapasa akin ang tinatawag na custody. Huwag lang nyong sakta ng bata. Sabi ng tinatawag na judgment seat ni Solomon. Okay? Hearing is over. Ang tunay na may-ari sa batang ito ay ito. Sabi ng isang nanay, buti pa nga, hatiin na lang para pareho na tayo kung walang, hindi makinabang sa batang, na-discern siya ni Solomon. Diba? Kaya sa dispensation na ito na ating kinabubuhay, diba, ang manifestation ay word of wisdom. Ang word of wisdom ay revelation sa word. Word on top of word on top of word. Na-judge ba ng tama? Na-judge. Here comes another judgment. Subukin ko nga to si Haring Solomon kung talagang magaling na hukom. Diba? Magpapadisguise ako dito ng tinatawag na mga mga kababaihan. Didisguise at magbibihis lalaki. At palalakarin ko sa harapan ni Solomon. Pahuhulaan ko sa kanya kung mahuhulaan niya. Siguro mga iba yung damit, talagang mga ano. Na-discern ni Solomon, sabi niya, babae yung isa doon. Diba? Bakit, mga kapatid? Si Solomon ay may discernment. Diba? Nalalaman niya kung ano yung tinatawag na feminine at masculine. Ay sa panahon na to, mga kapatid, hindi ka pwedeng mag-claim na masculine. Ang ating claiming ay feminine part. Diba? May mga grupo nagke-claim, we are Christ. The masculine form. Mali yun. Diba?
Kaya ang bride sa huling kapanahunan, madidiscern niya kung ano yung tinatawag na feminine part. Tayo ay feminine part. Hindi tayo object of worship. Si Christ ang object of worship. Tayo yung worshiper. Kaya yung clear understanding sa Word of God ay balancing, ipinaunawa ng Diyos sa bride in these last days para humatol sa bawat turo. Diba? Kaya tama yung sinasabi nila. Yung mga pasaway noon doon na ministro. Pag tumayo si Pastor Batak, parang yan na ang totoo Yan na kaagad parang final na di ba sabi sa message? Di ba, ang bride, mga kapatid, ang dala niya ay judgment. Ang dala niya ay final say. Ang dala niya ay truth. Hindi naman pwedeng tatayo ka sa ministerial meeting. Mga kapatid, akin lang ito Hula-hula lang ito. Kaya, huwag niyong tanganan. Dahil maaaring mali ang sinasabi ko Dahil hula-hula ko lang to, akin lang to. Anong dispensation ka nabubuhay? Hindi na yan dispensation ng pansarili o akin lang na unawa ito. Ito ay dispensation ng Son of Man. You are feeding on the unfailing body word of the Son of Man. Panahon ito ng salitang hindi nagkakamali ng anak ng tao. Na righteous. Na mailapat ang tinatawag na judgment. Kaya, eksakto mga kapatid. Maraming mga quotes na sinabi si Barbanam, hindi ko na banggitin yung iba. Sinabi niya, when that real revelation of the seals is broken, the time of redemption is over. Maraming mga quote dito na naka-ready para dyan. Talagang diniin ni Barbanam mga kapatid, ng kapanahonan na ito na ating ibinubuhay, ay hindi na ito overlapping ng mercy seat sa judgment seat. Ito ay pure judgment seat of Christ. Paano kami, pastor? Na hindi pa naman sakdal. Di ba? Na hindi pa naman perfect. So, yung atonement ay nandito sa bride. Di ba? Yung atonement ay nasa true church. Sabi ni know you not that the church is the blood of Christ? Sinabi yun ni Barbanam sa isang quote. Alam nyo ba na ang true church, ang true bride ay ang dugo ni Kristo? Ngayon, paano ka kakabahan? Naku, baka hindi ako makapasa niyan. Walang mediatorial sa akin. Ang mediatorial sa iyo mas malapit. Kasi nasa kalipunan ka ng nobya. Diba? Nasa kalipunan ka ng tinatawag na tunay na hukom. Nasa kalipunan ka ng tinatawag na tunay na pagpapatawad. Ang token sa iyo, mga kapatid, ay nasa iyong puso. Ang token, mga kapatid, ay ang nasa bride ngayon in this last day. Ang token ay complete. Ang token, mga kapatid, ay mediatorial works para sa atin. Sa bride. Hindi yung outside the bride. Hindi kasali yun. Hindi na nagmi-mediate ang Panginoon outside the bride. Ang mini-mediate niya na lang ngayon sa pamamagitan ng token message ay ang bride. Pansinin nyo, pag hindi talaga ordained sa bride, hindi tatanggap. Magpapagod ka lang. Dahil hindi para sa kanila ang tinatawag na mercy sa kapanahunan na to. Ang mercy na lang na nalalabi, na nakalaan sa kapanahunan ito, ay para sa bride na i-rapture. Kasama dyan ang loved ones. Kasama dyan ang babes in Christ. Kasama dyan ang little bride na may mga kahinaan pa rin sa katawan. Can you say amen? Kasama dyan, mga kapatid. Kaya hindi mahatulan yan dahil nasa kalipunan yan ang tinatawag na dugo at katawan. Hanggat may dugo sa kanilang kalagitnaan, may kapatawaran. Can you say amen? Hanggat mayroong tunay na mensahe na pinipreach dito sa ating kalagitnaan, may kapatawaran tayo sa lahat ng ating nagagawang kamalian. Nakukuha nyo, mga kapatid? Dahil yung dugo, yung tinatawag na habag. At ang dugo ngayon, sabi sa mensahe, ay turo. Ang blood ngayon ay teaching. Ang blood ay ang message ngayon sa ating kapanahunan na naririnig mo ting Merkules at Linggo at nagbabasa ka pa sa bahay, yun ang message.
Yun ang dugo para sa iyong kapanahunan. Hindi ka natitingala. The time ni Branham, before the opening of the seals, nakita niya, di ba, may dispensation ng isang babae na ginudge niya na wala pa siyang clear understanding. Nakita niya ang isang lola, bob hair, lipstick, makeup, lahat. Diba? At naka-worldly na apparel. Sabi ni, lasing. Sabi ni Ber, kawawa namang matanda ito. Hatol talaga to. Nangusap ang Panginoon. Bumukas ang vision. Pinakita sa kanya yung mercy seat, under ng dispensation pa pala ng mercy seat. Pumatak yung dugo doon sa matandang babae. Iyak siya, my Lord. Nagmi-mediate ka pala sa babaeng ito. Sorry po, nahatulan ko. Hindi pa time para humatol. Diba? Hindi pa dispensation para humatol sa kanya dahil wala pa sa kanya ang fullness at that time. Can you say amen? Hallelujah. Pinakita sa kanya ng Panginoon, dispensation pa yun ng mediatorial works. Then, pagdating ng dispensation ng judgment seat of Christ, yung habag ng Diyos na sa puso niya na. Eh, pag may kinahabagan kayo na tao, mapalad yun. Mapalad na tao yun. Unbeliever o ano paman. Kinahabagan nyo. Napakapalad nun. Dahil ang habag ngayon ng Diyos nasa puso ng bride. Can you say amen? Ang biyaya, ang mercy. Diba? Kanina ba ipagsusulit ang friend of the bride? Sa bawat isa sa atin. Diba? Sabi ng Panginoon, nung ako'y gutom, pinakain nyo ako. Nung ako'y nauaw, pinainom nyo ako. Nung ako'y nasa bilangguan, dinalaw nyo ako. Nasabihin ng mga friend of the bride, saan po namin ginawa yun? Hindi namin nakita. Nang ginawa mo yun sa kapitbahay mong bride, ginawa mo yun sa akin. Nang ginawa mo yun sa isang member ko na bride, ginawa nyo yun sa akin. Kaya, nanggaling ang judgment sa bride. Diba? Kaya, pag pinagpagan nyo yun, under ka ng anointing, hindi lang emosyon, kundi anointing, delikado po yun. Diba? Pag binitawan mo na, mga kapatid, yung tinatawag na isang tao, wala na po. Under ka ng anointing. Kaya mag-ingat tayo sa pagbitaw ng tinatawag ng mga salita. Pag in-anoint ng Diyos yun, doom na yun. Amen. End na yun. Wala na pong pag-asa yun. Kaya sa ating mga loved ones, namimigay tayo ng biyaya at habag. Hindi kinokonsente, nire-rebuke natin. And you say amen. Sagad sa paalala, sagad sa pagpapayo at habag. Loved ones mo yan, paano mo itatapon yan? Diba? Kundi aarukin mo yan. Uunawain mo yan. Dahil ikaw yung luklukan niyang awa para sa kanila. And you say amen. Kaya nga, ibinigay ang message sa atin, claiming, dumating. Ba't dumating ang message ng claiming sa time na to ng judgment seat? Para sa loved ones mo yun. Hindi yun para sa sanlibutan. Tapos na sila. 1963 pa lang, tapos na sila. Naunawaan nyo, mga kapatid, ang ating pinag-uusapan. Kaya hindi po pwedeng maglahok yun. Outside of the elected bride, wala na pong mediatorial works. Ang mediatorial works nagaganap under na lang sa tinatawag na token. If they reject the token message, no more mercy. Very clear kung ano ang token message para sa ating panahon. The new birth, the baptism of the Holy Ghost, the changing of the soul, adoption message, the seventh seal, yan ay pertain, mga kapatid, sa tinatawag na mercy seat na mensahe sa ating kapanahunan. At tinawag din diyang judgment seat of Christ. Kaya si Christ, sa dispensation niya, binasa niya ang libro. The Spirit of the Lord is upon me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book. Bakit? Panahon pa yon ng tinatawag na Son of God. Can you say amen? Sinarang libro. Pero, sabi sa Isaiah, pag binasa mo, chapter 61, and the day of vengeance of our God, ngayon na yon. Kaya sa time ni Branham, binasa niya uli yung quote na yon. Tinuloy niya yon sa ating panahon. Although yan ay Son of Man, pero yan ay judgment seat ni Christ.
Kaya sa panahon natin ngayon, ito'y ministry ng judgment seat ni Kristo. But pag sinabi bang judgment, wala na bang tinatawag na papasok doon sa biyaya? Meron. Sa loved ones natin. Pag ginudge natin ang ating loved ones, saan natin ilalagay yun? Diba? Ilalagay natin yun sa kaligtasan. Ilalagay natin, mga kapatid, ang mga taong mabuti sa atin, merong simpatya sa salita sa mabuting side. Hindi sa losing side. Friend of the bride. Saan mo lalagay yun? Di sa mabuting side. Amen? Judgment seat. Sa turo at aral, sinisiyasat natin sila. For their fruits, you shall know them. Sabi nga ng isang ministro, mahirap mag-present yan sa body. Pag tayo mo, iwa-word test ka eh. Kakawawain ka sa tanong eh. Of course. Dahil tumatayo ka sa kalipunan ng mga ministro, judgment seat of Christ. Alangan naman palusutin ka dyan. Diba? Talagang sasalain lahat ng bibitawan mo dyan. Sapagkat ang panahon na ating kinabubuhay ay judgment seat of Christ. Kaya sa atin po, mga kapatid, wag po nating katisuran ang pagsuway. Wag nating katisuran ang pag-correct ng pastor sa pulpito. Wag tayong maging stubborn sa truth. Wag tayong maging reprobate sa katotohanan. Yung sasabihin, lagi na lang bakbak. Meron. May mga ministrong nag-reprobate na. Diba? Lagi naman bakbak yan. Sila Pastor Alan na yan. Sila Batak na yan. Ang tawag sa gano'n, nag-reprobate na. Kaya sa church, sa bride, mga kapatid, tayo laging merong pagpapakumbaba sa katotohanan. Maging ito'y pagtutuwid, maging ito'y correction, maging ito'y paalala, positive ang mensahe sa atin. Yun ang difference, mga kapatid, na mediatorial works at yung tinatawag na mercy seat at ng tinatawag na judgment seat. Ang judgment seat, tuloy-tuloy. Hanggang sa white throne judgment. Can you say amen? Merong continuity yan. Magsisimula ng 1963. Diba? Then hanggang sa little season, magkakaroon ng judgment seat of Christ. Hahatulan ang mga tao ayon sa kanilang mga ginawa. Diba? Ngayon, hindi mo pa mahatulan. Ikaw pa hinahatulan eh. Diba? Ikaw pa nilalait. Ikaw pa hinuhukuman eh. Pero one of this day, diba? Ang hatol ay bride. Uupo tayo sa side ni Kristo at hahatulan natin maliliit, malalaki, laya at alipin. Sa time na yon, ibibigay ng Panginoon sa atin ang paghatol. Bakit? Nasa atin ang fullness. Kaya tayo po, ay wag nating sayangin ang opportunity ng kapanahonang ito. Pwede kang kumain kahit anong gusto mong kainin. Eat all you can. Maraming mga terminology, mga kapatid. Ito'y dispensation ng eat all you can. Kawawa ang mahinang kumain. Pumasok ka sa Kamayan or Dads, bayad ka ng 499. Ang kain mo lang, platito. Lugi ka, wag ka na doon pumasok. Diba? Doon ka na lang sa food taste. Libre pa. Kung papasok ka sa mga dispensation o mga lugar na eat all you can, kailangan ready ka. Diba? Kinakailangan malaki yung sisidlan mo. Kung hindi, lugi ka sa binayad mo. Doon bumabawi sila. Sa dispensation din na ito, eat all you can. Ito rin yung dispensation, mga kapatid, kumbaga sa speed, no stopping point. Yung tinatawag na sasakyan mo, nasa iyo na lang. Kung hanggang saan ang kaya mo, ng dibdib mo na apakan. 200 na to. Ang tuli na. Sige pa, meron pa yan hanggang kakayanin mo. Ito yung kapanahonan natin. Speed of light. Astronaut age. Can you say amen? Maraming terminology si Barbanam sa age na ito, mga kapatid. Tinawag na fullness of time. Tinawag na, ang tawag dito? Glory to glory. Ang panahon na to. Kaya, bakit ka hihinto? Bakit ka magiging idol sa panahon na to? Gumawa ka. Mag-ministry ka.
If you feel na ikaw ay isang evangelist, preach the gospel. Can you say amen? Mag-share ka kung saan-saan. Diba? Kung saan ka tinawag para hindi ka maging idle. Kung ikaw, mga kapatid, ay apostle, humayo ka. Kung ikaw ay prophet, manghula ka. You must prophesy again. Diba? Kung ikaw ay teacher, magturo ka. Amen. Yung fivefold ministry, hindi na kailangang walang appointment eh. Hindi ako binibigyan ni pastor. Hindi na kailangan. Kahit walang appointment, ibigay sa iyo ang pastor. Diba? Ganon evangelist, Brother Israel? Pag nilid ka. Diba? Tuloy-tuloy yun. Parang machine gun yun. Can you say amen? So, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng ministry, we must prophesy again. Sa tindahan, sa palengke, sa sasakyan, nagmamaneho ka, kung ano-anong ginagawa mo, we must prophesy again. Kailangan nating manghulang muli. Para ano? Ang ministry natin hindi maging idle. Pag idle, walang patotoo. Diba? Wala kang nagawa. Ito po ay patuloy na aking i-remind sa bawat isa sa atin, may ministry tayo. Kung hindi naman tayo tagapagsalita, hirap talaga ako, pastor. Talagang hirap ako magsalita. Mag-set ka ng mga tinatawag na appointment. Diba? Upang magamit yung iba-ibang mga kaloob dito sa atin sa church. Can you say amen? I hope naintindihan natin dahil last day na to. Ito na yung final and last call sa lahat ng seed. Amen. Ay kinakailangan makwiken na lahat ng seed in this last day. Ang nature nila ngayon, hindi maubusan ng tanong. Yung mga humahabol na seed ngayon sa huling kapanahunan, na gustong mag-aral talaga dito sa mensahe, hindi maubusan ng tanong. Tanong ng tanong. Yun ngayon, yung conversion ngayon. Yung mga dumadating dito sa mensahe ngayon. Tanong ng tanong yan, hindi maubusan ng tanong. Sapagkat ito yung time, mga kapatid, na wala kang sasayangin. Diba? Wala kang ititira. No leftover. Bayad ka dyan. No leftover. Kailangan lahat kainin mo. Can you say amen? Kaya God bless you all. I hope naintindihan natin itong ating paksa na pinag-uusapan. Yun ang kaibahan nilang dalawa. Glory to God. Tayo dadako sa panalangin. Kung meron man mga prayer request, ay pasa lang. Lapit na po. Huwebes ba o Biyernes yung